Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2971. Naniwala ba siya? Siyempre hindi niya ginawa. Alam na alam ng kapitan na kung sasabihin niya iyon, hindi lang siya maniniwala, hindi rin maniniwala ang kabilang partido. Ang dahilan niya noon ay para lang mabigyan ng paraan ang magkabilang panig. Kung ang kabilang partido ay hindi handa na ibuhos ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan sa kanya, sila ay maniniwala sa kanyang paliwanag at hindi tutol sa kanyang paglapag sa planeta. Gayunpaman, tila labis na naabala ang kabilang partido at inilantad ang kanyang kasinungalingan. Marahil ay dahil hindi alam ng kabilang partido ang kanyang pagkakakilanlan. Sa pag-iisip nito, tuyong umubo ang kapitan at sinabing, "Sir, maaaring hindi mo alam ang aming pagkakakilanlan. Kami ay mula sa pamilyang Santos ng Wind Nation. Ang aming pamilya." Nang malapit nang ipahayag ng kapitan ang kanyang pamilya, pinutol siya ni Huang Feng at sinabing, "Sinabi ko lang na wala akong pakialam kung saan ka nanggaling, at kahit sino ka pa, hindi ka pinapayagang pumasok sa airspace ng aking planeta. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko?" Panipi. Natigilan ang kapitan. Hindi niya inaasahan na hindi magbibigay ng mukha si Huang Feng sa pamilya Santos. Sila ay mula sa pamilya Santos at iba sa ibang pamilya. Sa Wind Nation man o sa Fiery Wind Nation, sino ba ang hindi magbibigay ng mukha sa pamilya Santos? Pero galing kami sa pamilya Santos, hindi mo kaya? May gustong sabihin pa ang kapitan. Gayunpaman, muling pinutol siya ni Huang Feng at sinabing, "Bingi ka ba, o may mali sa utak mo? Ginawa ko itong napakalinaw. Kahit sino ka pa, pareho lang. Wala akong pakialam kung galing ka sa pamilya Santos o sa pamilyang Santos, umalis. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit." Panipi. Ikaw. Pulang-pula ang mukha ng kapitan sa galit. Hindi niya inaasahan na si Huang Feng ay hindi makatwiran. Nagpakilala na siya, ngunit hindi pa rin siya binigyan ni Huang Feng ng anumang mukha. Bukod dito, ikinumpara pa ni Huang Feng ang kanyang pamilya sa ibang maliliit na pamilya. "Cut the crap. Magbibilang ako ng 3. Kung hindi ka umalis, magpapaputok ako," malamig na sabi ni Huang Feng. Napakalinaw ni Huang Feng tungkol sa mga intensyon ng mga taong ito. Naging mabait na siya para tretuhin ang mga ito ng may kagandahang loob bago gumamit ng puwersa. Kung siya ay mas malupit at hindi makipag-usap sa kanila ng walang kaparirikan, sila ay naging alabok sa universo. Binigyan na niya sila ng pagkakataong magsisi. Kung hindi nila ito pinahahalagahan at iginiit pa rin na puntiryahin ang kanyang planeta, wala siyang magagawa kundi kumilos. At hanggat kumilos siya, hindi siya magiging malambot ang puso. Tumunog ang malamig na boses ni Huang Feng. Nang marinig ng kapitan si Huang Feng na nagsimulang magbilang, tumalon ang kanyang mga talukap. Hindi niya inasahan na si Huang Feng ay magiging mapagpasyahan. Gusto niya talagang gumawa ng first move. Hindi ba siya natatakot na masaktan ng mga Santans? Naglakas loob ba siyang kumilos pagkatapos ng ikatlong tawag? Ang impluwensya ng kanilang pamilyang Santan sa Fender Country ay hindi isang bagay na may kukumpara ng pamilya Sangyo. 2. Habang hinahayaan pa rin ng kapitan na tumakbo ng ligaw ang kanyang imahinasyon, si Huang Feng ay bumilang hanggang 2 nang walang pag-aalinlangan. Nang marinig ang matatag na boses ni Huang Feng, ang kapitan ng Santan's family ay likas na nakaramdam ng kaunting takot. "Hindi tama yan. Siguradong tinatakot niya ako. Miyembro ako ng Santan's family. Kahit gaano pa siya kalungkot, siguradong hindi siya maglalakas loob na kumilos sa kanila. Siguradong tinatakot niya ako at gusto niya akong magkusa na umatras," naisip ng kapitan. Gayunpaman, kahit na iyon ang naisip niya, nang marinig niya ang malamig na boses ni Huang Feng at tumingin sa makapal na kumpol ng mga UAV sa labas, nakaramdam siya ng kaunting pag-aalinlangan sa kanyang sarili. Kahit na siya ay umatake, ang aming armada ay hindi matatakot sa mga drone na ito, muling pinasigla ng kapitan ang kanyang sarili. Habang siya ay nag-aalangan, nag-aalinlangan, at nagpapasaya sa sarili, muling tumunog ang boses ni Huang Feng. 3. Muling tumalon ang talukap ng mata ng kapitan. Sunog. Hindi nag-atubili si Huang Feng at nag-utos na magpaputok. Siyempre, sabay pinindot din ng daliri niya sa device. "All hands on alert.
Sigaw ng kapitan. Halos sa pagsigaw niya, sabay-sabay na nagpaputok ang mga drone sa kanilang fleet. Talagang naglakas loob siyang magpaputok. How dare he do this? Hindi ba siya natatakot sa paghihiganti ng Santan's family? Kaya ba niyang tiisin ang galit ng Santan's family? Sa isang iglap, ang isip ng kapitan ay napuno ng libu-libong kaisipan. Gayunpaman, anuman ang iniisip niya, nagpaputok na ang mga drone na ipinadala ni Huang Feng. Sa makatuwid, maaari lamang niyang iwanan ang lahat ng iba pang mga pag-iisip at tumuon sa depensa at kontra-atake. Kung paano gagantay ang pamilya kay Huang Feng, iyon ay isang bagay na kailangang isaalang-alang ng iba pa sa pamilya. Ito rin ay isang bagay para sa hinaharap. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang armada. Counterattack, all counterattack. Shoot down all of these drones. Nakipag-ugnayan ang kapitan sa iba sa pamamagitan ng communicator. Sa loob ng ilang panahon, ang fleet ay napapaligiran ng artillery, at ang mga drone ay patuloy na binabaril ng mga armas ng fleet. Gayunpaman, habang binabaril ang mga drone, naranasan din ng fleet ng Santan's family ang kapangyarihan ng mga drone na iyon. Noong nakaraan, nang marinig niya na ang armada ng pamilya Sangyu ay ganap na nabura ng isang grupo ng mga drone, ang kapitan, tulad ng iba, ay kinutya ang pagganap ng mga sasakyang pangkalawakan ng pamilya Sangyu at ang kawalan ng kakayahan ng mga commander sa mga barko. Gayunpaman, pagkatapos na personal na maranasan ang kapangyarihan ng mga drone na ito, alam niya na ang balita ay hindi pinalaki. Bukod dito, ang pamilya Sangyu ay hindi incompetent, at ang kanilang fleet ay hindi ganap na inutil. Ito ay dahil ang mga barko ng Santan's family ay nasa isang malungkot na estado sa ilalim ng pag-atake ng mga drone na iyon. Ang isa sa kanila ay nasira ng husto, at ang iba pang mga sasakyang pangkalawakan ay halos nasira din. At ito lamang ang simulan ng labanan. Kailan naging napakalakas ng mga drone? Ito pa ba ang mga drone na kilala niya? Hindi lamang sila lumipad sa ganoong kataas na lugar, ngunit ang kanilang firepower ay napakabangis din, at sila ay maliksi sa labanan. Sinusubukan ba nilang maging walang talo? Ang mga tainga ng kapitan ay palaging napupuno ng mga ulat at panawagan ng tulong mula sa mga tao sa iba pang mga barko. Medyo natigilan siya. Sa oras na ito, naisip niya ang sinabi ni Huang Feng. Sinabi niya na kapag hindi sila umalis, sisirain niya ang armada na ito. Ngayon, tila hindi siya nagbibiro, ni nagyayabang. Gayunpaman, ang karangalan ng pamilya ay naging imposible para sa kanya na magsisi. Bukod dito, nagsimula na ang labanan. Kahit na pinili nilang umatras, walang paraan upang makatakas sila ng hindi nasaktan. Sa makatuwid, maaari lamang nilang ipagpatuloy ang pakikipaglaban hanggang sa wakas at ipakita sa kanila ang lakas ng pamilya Santan's. Sa kabutihang palad, kahit na ang mga drone na ito ay makapangyarihan at maliksi, hindi sila masisira. Bukod dito, hindi mahina ang firepower ng kanilang fleet. Kung talagang lumaban sila, hindi naman siguro sila matatalo. Kabanata 2972. Hindi nagtagal pagkatapos tumulak ang armada ng pamilya Santos, natuklasan din ng kanilang mga tripulante ang maraming target na papalapit sa kanila. Captain, maraming hindi kilalang target na papalapit sa aming fleet, ulat ng crew. Masasabi mo ba kung ano sila? Ilan sila? Gaano sila kalayo sa atin? Narinig ng kapitan ang ulat ng mga tripulante at natuwa, mabilis na nagtanong. Ang mga target ay parang mga drone. Hindi bababa sa 500 ang mga ito. Sa kasalukuyang bilis, makakarating sila sa amin sa kalahating minuto, mabilis na sagot ng crew. Mga drone ba talaga sila? Nakatitig sa screen ang kapitan. Sa screen, nakita niya ang maraming maliliit na tuldok na mabilis na lumalapit. Ang mga tuldok na ito ay napakasiksik at marami sa kanila. Nang unang marinig ng mga pangunahing paksayon na ang armada ng pamilya Sangyu ay nilipol ng isang grupo ng mga drone, marami sa kanila ang hindi naniwala. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang opinyon, ang mga drone ay hindi maaaring lumipad ng ganoon kataas. Pangalawa, kahit na ang pinaka-advanced na drone ay hindi makalusot sa firepower ng spaceship at umatake sa mismong spaceship. Pangatlo, hindi sapat ang firepower ng mga drone para sirain ang spaceship. Kaya naman, maraming tao ang naghinala na ang balita mula sa pamilya Sangyu ay peke.
Maaaring nawasak ang armada ng kanilang pamilya dahil sa iba pang mga kadahilanan, ngunit ayaw nilang ibunyag ang tunay na dahilan. Hindi rin naniwala ang pamilya Santos sa balita. Gayunpaman, kapag dumadaan sa lugar na ito, ang kapitan ay likas na naisip ang balita, kaya binagalan niya ang kanyang bilis at pinataas ang kanyang pagbabantay. Gayunpaman, ang kanilang radar ay nakakita ng isang bagay na katulad ng isang drone, na naging dahilan upang maghinala ang kapitan. Hindi kaya nawasak talaga ng drone cluster ang fleet ng pamilya Sangyu. At ang lumalapit sa kanila ngayon ay isang drone cluster. Ang mga drone ba ay talagang lumipad ng napakataas at may napakaraming firepower. Kahit mga drone talaga sila, ang fleet ng pamilya namin ay hindi pwedeng ikumpara ng pamilya Sangyu. Nag-isip ang kapitan. Pagkatapos ay malakas na nag-utos, lahat, kumandas sa labanan. Sa utos na iyon, ang lahat ng mga tripulante sa spaceship ay pumasok sa kanilang mga posisyon sa pag-atake. Sunod-sunod na binuksan ang mga kanyan, at lahat ng uri ng mga bagong sandata ay nahayag. Handa na sila sa labanan, naghihintay sa utos ng kapitan. Mabilis na lumipas ang 30 segundo, at ang mga target ay pumasok sa kanilang larangan ng paningin. Sa oras na ito, kahit na hindi gumagamit ng radar o iba pang kagamitan sa pagtuklas, nakikita nila ng malinaw kung ano ang nasa kanilang larangan ng paningin gamit ang kanilang mga mata. Mga drone, isa talaga itong drone cluster. Maraming UAV ang nakakalat sa paligid ng fleet, kasunod ng fleet habang sila ay sumusulong. Mukhang naghihintay sila ng order. Isa talaga itong drone, hindi napigil ang mapabulalas ng kapitan. Sa sandaling ito, bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay dahil pareho siya ng iniisip ng iba, na hindi dapat lumipad ang drone sa ganitong taas. Ang taas na ito ay lampas sa pinakamataas na taas na maaaring maabot ng drone, na labag sa sentido komon. Sa makatuwid, kahit na hindi niya alam kung gaano kalakas ang mga drone, alam niya na ang mga ito ay pambihirang dahil lamang sa katotohanan na maaari silang lumipad ng napakataas. Bilang karagdagan, ang kanilang barko ay nilagyan ng pinaka-advanced na radar at iba pang kagamitan sa pagtuklas. Gayunpaman, natuklasan lamang nila ang pagkakaroon ng mga UAV na ito nang lumapit sila sa kanila. Hindi naman masyadong malayo ang kalahating minutong biyahe. Kung wala pa sila sa estado ng alerto noon, baka hindi sila nakapaghanda ng gusto sa loob lamang ng kalahating minuto. Ipinakita din nito na ang pagganap ng mga UAV na iyon ay higit na nakahihigit sa iba pang mga UAV ng parehong klase. Ito ay medyo nakakalito. Ang kapitan ay orihinal na hinamak ang armada ng pamilya Sangyu dahil sa pagkalipol bago pa man sila makarating sa planeta. Ngayon, tila talagang malakas ang mga puwersa sa planeta sa ibaba. Gayunpaman, kahit napakiramdam niya na ang kabilang partido ay hindi mahina, ang kapitan ay hindi masyadong natakot. Pagkatapos ng lahat, sila ay mula sa pamilyang Santans, isa sa mga nangungunang pamilya sa buong Fengli Country. Medyo makapangyarihan sila at mababa ang tingin sa sansinukob na ito. Hindi man mahina ang kabilang partido, hindi sila matatakot ng ganoon kadali. Masyadong nakakahiya iyon para sa reputasyon ng pamilya Santans. Sa sandaling ito, isang nakakatalim na tunog ang biglang nagmula sa kanilang radyo. Pagkatapos, isang bata at matatag na boses ng lalaki ang narinig. I don't care where you are from, and I don't care who you are, please leave immediately. We don't welcome anyone who comes uninvited here. Oo naman, ang lahat ay pareho sa balita mula sa pamilya Sangyu. Ang kanilang mga kagamitan sa komunikasyon ay madaling nabasag ng kabilang partido, tulad ng armada ng pamilya Sangyu. Dahil dito, naging mapagbantay ang kapitan. Katanggap-tanggap pa rin na basag ang mga kagamitan sa komunikasyon ng fleet ng pamilya Sangyu. Kung tutuusin, ang kanilang pamilya ay hindi kasing lakas ng pamilya Santans, at ang pagganap ng mga barko sa kanilang fleet ay hindi maihahambing sa mga barko ng pamilya Santans. Walang pakialam ang kapitan ng pamilya Santans na basag ang kanilang mga kagamitan sa komunikasyon. Naramdaman niya na ang mga kagamitan sa komunikasyon ng kanyang fleet ay tiyak na hindi mabibitak ng ganoon kadali tulad ng fleet ng pamilya Sangyu. Gayunpaman, malakas na sinampal siya ng katotohanan sa mukha. Madali ring nabasag ng kabilang partido ang mga kagamitan sa komunikasyon ng kanilang fleet.
Nangangahulugan ito na ang mga nilalaman ng kanilang pakikipag-usap sa mga tripulante sa iba pang mga barko ay susubaybayan lahat ng kabilang partido. Sa ganitong sitwasyon kung saan sila ay ganap na nakalantad sa mga mata ng kalaban, sila ay walang alinlangan na magiging napaka-passive. Ang kanilang bawat kilos ay susubaybayan ng kabilang partido, at walang pagtatago sa alinman sa kanilang mga deployment. Napakasakit ng ulo ang sitwasyong ito. Kahit matigas ang ugali ng kapitan, hindi niya maiwasang sumimangot. "Excuse me, ikaw ba ang master ng planetang ito?" Tanong ng kapitan. "Tama, mangyaring umalis ka agad," sabi ni Huang Feng. Sa pagkakataong ito, ang nakipag-ugnayan sa kanila ay si Huang Feng pa rin. "Hindi pa tayo nakakapasok sa atmosphere ng planeta, kaya hindi natin dapat nilalabag ang airspace ng planeta mo, di ba?" Kumunot ang noo ng kapitan. Bagamat mayroon talagang airspace, napakataas pa rin nila at hindi pa nagsisimulang bumaba. Napakasungit ni Huang Feng na hilingin sa kanila na umalis. Sa kanyang opinyon, ito ay sobra. Pag sinabi kong meron, meron. Walang alinlangan na sinabi ni Huang Feng, ang planetang ito, mula sa simula, gaano man ito kataas, ay nasa loob ng aking airspace. Walang sino man ang pinapayagang pumasok ng walang pahintulot. "Masyado kang masungit," medyo galit na sabi ng kapitan, "at saka, dadaan lang tayo." Dumaan. Ngumisi si Huang Feng na may nakakainis na tono, "Sa tingin mo ba maniniwala ako dyan? Naniniwala ka ba sa sarili mo?" Panipi. Kabanata 2973. Nag-uulat, Kapitan. May matinding labanan sa hinaharap. Hindi kalayuan sa fleet na hindi kabilang sa Santos family, may isa pang fleet na patungo sa planetang kinabibilangan ni Huang Feng. Ang lahat ng mga barko sa armada ng pamilya Santos ay may parehong modelo at may parehong bandila. Ang pagkakaiba lang ay ang fleet sa likod ay mayroong lahat ng uri ng barko. Bukod dito, iba rin ang mga watawat na pinalipad ng mga barko sa armada. Sa paghusga mula sa mga watawat na kanilang pinalipad, ang mga barkong ito ay hindi kabilang sa isang paksayon, ngunit sa ilang mga paksayon. Ang sitwasyong ito ay hindi kakaiba, o sa halip, ito ay normal. Si Huang Feng ay maaaring gumastos ng 600 bilyon para makabili ng isang planeta na maaari lamang niyang ariin pansamantala. Walang mag-aakalang si Huang Feng ay nag-iisa. Dapat may puwersa sa likod niya. Bukod dito, para makapagbigay ng 600 bilyon para makabili ng isang planeta na nakatakdang magkaroon lamang pansamantala, ang puwersang ito ay malinaw na hindi maliit sa mga tuntunin ng lakas o sukat. Sa makatuwid, kapag gusto ng ibang puwersa na sakupin ang planetang ito, kinailangan nilang timbangin ang kanilang sariling lakas at tingnan kung kaya nilang harapin ang napakalakas na puwersa ng mag-isa. Kahit na ang mga taong interesado sa planetang ito ay hindi simpleng mga karakter, at lahat sila ay may maraming impluwensya, mayroon pa ring pagkakaiba sa pagitan ng laki ng impluwensya. Malinaw, maraming puwersa ang nakakaalam na hindi sila kalaban ng puwersa ni Huang Feng, ngunit hindi sila handang sumuko sa planetang ito. Sa makatuwid, nakipagsanib puwersa sila sa iba pang puwersa at bumuo ng magkasanib na pangkat para sabay na pumunta sa planeta ni Huang Feng. Sa ganitong paraan, kung sila ay natuklasan ng mga puwersa ni Huang Feng at sinalakay, hindi sila mawawalan ng kapangyarihan na lumaban. Sa katunayan, maliban sa ilang super forces sa loob ng dalawang superpower, lahat ng iba pang puwersa na may mga disenyo sa planetang ito ay piniling magsanib puwersa. Ang fleet na ito ay isa sa maraming pinagsamang puwersa. Aling hukbo ang nasa unahan? May nangyari ba? Tanong ng isang kapitan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalaman ng mga tao sa magkasanib na fleet na ang fleet sa harap nila ay hindi isang ordinaryong fleet, ngunit isang super force, ang fleet ng Santos family. Alam na ang fleet sa harap ng kanilang fleet ay talagang ang fleet ng Santos family, lahat ay bahagyang nagulat. Nang malaman nilang may matinding labanan sila sa hindi kilalang puwersa, mas nagulat sila. Sa unibersong kinaroroonan nila, ang lakas ng pamilya Santos ay tiyak na nireranggo sa tuktok. Walang gaanong makakalaban sa kanila. Hindi man lang ninakawan ng mga bandido sa kalawakan ng armada ng pamilya Santos. Kung tutuusin, takot din ng mga bandidong iyon na gantihan sila ng pamilya Santos. Gayunpaman, ang armada ng pamilya Santos ay sinalakay, at ang labanan ay napakatindi.
Nangangahulugan ito na ang puwersang sumalakay sa armada ng pamilya Santos ay tiyak na hindi isang maliit na puwersa. Maaaring mga tao mula sa planetang iyon. Isang miyembro ng fleet ang nahulaan sa video. Ang fleet na ito ay kabilang sa iba't ibang puwersa. Ang bawat puwersa ay may ilang mga sasakyang pangkalawakan at isang kapitan na namamahala sa mga sasakyang pangkalawakan na ito. Kapag may nangyari, ang mga kapitan na ito na kabilang sa iba't ibang puwersa ay magsasagawa ng pulong at mag-uusap sa pamamagitan ng video call. Malinaw na nakatagpo sila ng isang mas mahalagang bagay, kaya maraming mga kapitan ang nagtipon. Imposible yan. Medyo malayo-layo pa sa planetang iyon. Paano nila nalaman na sa direksyong ito nanggaling ang pamilya Santos? Dapat ay nasa primitive na estado pa rin ang planetang iyon at hindi dapat magkaroon ng ganoong advanced na mga paraan ng pagdetect. At saka, yan ang Santos family, isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa ating Fender Nation. Kahit nalaman nilang may mga disenyo ang Santos family sa kanilang planeta, dapat ay pinag-usapan muna nila ito. Imposibleng direktang umatake sila, ganun ba sila ka-daring? Ang isa pang kapitan ay nagpahayag ng kanyang mga pagdududa. Ang mga salita ng kapitan ay hindi makatwiran. Ang planetang iyon ay natuklasan pa lamang, at ang lahat ay nagsimulang mabuo. Nasa primitive na estado pa rin ito, kaya imposibleng magkaroon sila ng ganoon kalakas na kagamitan sa pagtuklas ngayon. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit sila naglakas loob na pumunta sa planetang iyon sa panahong ito. Bukod dito, ang kabilang partido ay ang pamilya Santos pagkatapos ng lahat. Kahit na alam nilang wala silang nagawa, imposibleng kumilos sila ng padalos-dalos. Mas malamang na hintayin nila ang fleet ng pamilya Santos na lumapag sa lupa bago ituloy ang negosasyon para maresolba ang problema. Kung tutuusin, kung dalawang superforce ang nagsimula ng digmaan, malaki pa rin ang epekto nito. Kapag nagkaroon ng mga salungatan sa pagitan ng mga superforce na iyon, mas malamang na maresolba ito sa pamamagitan ng negosasyon kaysa sa puwersa. Kung tutuusin, napakalaki ng kanilang puwersa. Kung padalos-dalos silang gumamit ng puwersa, masyadong malaki ang epekto, at magbibigay din ito ng pagkakataon sa ibang puwersa. Kaya naman, sa kanilang opinyon, kahit na natuklasan ng mga puwersa sa lupa ang mga bakas ng armada ng pamilya Santos, imposibleng kumilos sila ng padalos-dalos doon. Gayunpaman, kung hindi ito isang puwersa sa lupa, sino kaya ito? Maglalakas loob ba ang isang ordinaryong puwersa na salakayin ng pamilya Santos? Imposible iyon. Ang lahat ay nag-isip ng mahabang panahon ngunit hindi makapag-isip ng posibleng kalaban. Siguro ito ay talagang isang puwersa sa lupa. Sa oras na ito, sinabi ng isa pang kapitan, huwag kalimutan, sa panahon ng auction, na si Huang Feng ay hindi nagbigay ng mukha sa iba pang puwersa, kabilang ang Santos family. At saka, maraming puwersa ang nagnanais na malaman ang lokasyon ng bagong planeta mula kina Huang Feng at Baod, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Na si Huang Feng ay hindi nagpakita ng anumang awa sa mga taong iyon, slightest hesitation when he acted. Malinaw na medyo matigas siya pagdating sa mga bagay-bagay. Sa tingin mo ba si Huang Feng ang taong namamahala sa mahiwagang puwersang iyon? Imposible iyon. Masyado pa siyang bata. Sa karamihan, tao lang siya na nakatayo sa harapan. Malamang wala siyang totoong kapangyarihan, sabi ng isa pang kapitan. Mayroong iba't ibang opinyon at hula tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng, ngunit walang makapagkumpirma sa tunay na pagkakakilanlan ni Huang Feng. Parang lumitaw siya nang wala sa oras. Siya ay misteryoso, makapangyarihan, at napakayaman. Gayunpaman, nadama ng karamihan sa mga tao na si Huang Feng ay isang tao lamang na nakatayo sa harapan. Bagaman mayroon siyang kaunting lakas, maaaring hindi siya ang taong namamahala sa misteryosong puwersang iyon. Hindi siya dapat magkaroon ng maraming kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Isa lang ang dahilan para sa hulang ito, at iyon ay edad. Si Huang Feng ay masyadong bata. Kung siya ang pinuno ng isang maliit na pamilya, posible. Gayunpaman, ang isang pamilya na maaaring kumuha ng 600 bilyon upang bumili ng isang planeta ay tiyak na hindi isang maliit na pamilya. Paano magkakaroon ng isang kabataang pinuno ang gayong makapangyarihang pamilya? Hindi pa sila nakakita ng ganito noon, kaya naramdaman nilang imposible para kay Huang Feng na maging pinuno. Kabanata 2974.
Marami sa mga puwersa ang nadama na si Huang Feng ay isang mikropono lamang sa kanilang harapan at walang tunay na kapangyarihan. Huwag kalimutan, ayon sa balita mula sa Sangyu family, ang kanilang fleet ay nawasak ng puwersa sa lupa, at ang lokasyon ng pagkawasak ay malapit sa kasalukuyang lokasyon ng mga Santos family fleet, sabi ng isa pang kapitan. Dahil sa sinabi ng kapitan, napaisip ang lahat. Ang balita ng nawasak na armada ng pamilya Sangyu ay hindi lihim sa maraming puwersa. Kung gusto nilang pumunta sa planetang iyon, kailangan nilang matuto patungkol dito. At dahil ang Sangyu family ang unang puwersang naglunsad ng pag-atake sa planetang iyon, ang sitwasyon ng kanilang fleet ay tiyak na maakit ang atensyon ng maraming puwersa. Sa makatuwid, ang balita ng fleet ng pamilya Sangyu na nawasak ng puwersa sa lupa sa kalangitan ay alam ng lahat. Bukod dito, ang lokasyon ng pagkawasak ay nagkataong malapit sa armada ng pamilya Santos. Gayunpaman, may mga kapitan pa rin na hindi naramdaman na ang armada ng pamilya Santos ay inatake ng puwersa sa lupa. Kung tutuusin, ang lakas at impluwensya ng pamilya Santos ay hindi maikukumpara sa pamilya Sangyu. Gaano man kalakas ang puwersa sa lupa, kailangan nilang pag-isipang mabuti kapag kaharap ang isang super force tulad ng Santos family. Alright, kung sino man ang umaatake ngayon sa Santos family, nasa ruta natin sila. We'll reach that area very soon. So, what we need to discuss now is what we should do when we reach the battle area. Dapat ba tayong dumaan o makialam? At saka, ano ang dapat nating gawin kung inatake tayo habang nandoon? Tumayo ang isa pang kapitan at sinabi, ito talaga ang problema na kailangang talakayin at lutisin ng lahat sa ngayon. Kahit sinong umatake sa pamilya Santos, kailangan nilang dumaan sa lugar na iyon. Ano ang dapat nilang gawin kung sila ay kasangkot? O humanap na lang sila ng ibang ruta para libutin ito? I think it's better kung hindi tayo makisali. After a moment of silence, a captain said, kung sino man ang makakaatake sa fleet ng Santos family, kahit sino man ito, ay tiyak na hindi mahina. Since they dared to attack the Santos family, it means that their strength is at least on par with the Santos family. They're not afraid of the Santos family's revenge. Ang ganitong puwersa ay hindi isang bagay na maaari nating harapin ang mga bagay na kailangan natin. Sa makatuwid, sa palagay ko ay mas mabuting ay bypass natin ang lugar na iyon, baguhin ang ating ruta, at maghanap ng ibang landing spot. Ang mga salita ng kapitan na ito ay nakatanggap ng kasunduan ng karamihan sa iba pang mga kapitan. Nandito sila para sa pera, kaya hindi na kailangan pang makialam sa negosyo ng ibang tao. Bukod dito, ang mga gawain ng isang pamilyang tulad ng mga Santans ay hindi isang bagay na maaaring panghimasukan ng maliliit na pamilya at puwersang tulad nila. Dahil lahat ay sumasang-ayon na baguhin ang ruta, pagkatapos ay baguhin natin ang ruta. Mabilis na nagkasundo ang lahat na baguhin ang kanilang takbo at huwag makialam sa armada ng mga Santan. Kung sino naman ang sumalakay sa armada ng mga Santans, wala silang pakialam. Ang malaking armada ng alyansa ay nagsimulang tumalikod at baguhin ang kanilang ruta. Umalis sila sa ruta ng fleet ng pamilya Santos at umikot sa paligid nila. Unti-unting lumayo sa kanila ang eksena ng matinding labanan. Gayunpaman, tulad ng iniisip nila na sila ay malayo sa larangan ng digmaan at ang kaguluhan, halos lahat ng mga barko ay napansin ng isang hindi kilalang sasakyang panghimpapawid na papalapit sa kanilang fleet ng sabay-sabay. Agad na kinabahan ang lahat sa fleet. Ano ito? Isa ba itong barko ng fleet, isang barko na kabilang sa lupa, o ang mga taong sumalakay sa pamilya Santos? Sa lalong madaling panahon, daan-daang UAV ang lumitaw sa larangan ng paningin ng lahat. Sila ay siksikan at nakatutok sa kanilang fleet. Nang makakita sila ng napakaraming drone, agad na pumasok sa isipan ng lahat ang balita ng pagkasira ng armada ng pamilya Sangyu. Ayon sa balita mula sa pamilya Sangyu, ang kanilang fleet ay nawasak ng drone cluster. Ang mga drone cluster na ito ay kabilang sa mga puwersa ng lupa. Lumipad sila sa matataas na lugar at mabilis. Bukod dito, napakalakas ng kanilang firepower. Ito kaya ang drone cluster na sumire sa pamilya Sangyu. O maaaring ang drone cluster na ito ay kabilang sa parehong puwersa na sumire sa armada ng pamilya Sangyu. Habang ang lahat ay tulala na nakatingin sa drone cluster,
ang boses ng babala ni Huang Feng ay nagmula sa kanilang radyo. I don't care who you are. You've violated my airspace. Umalis ka agad. Otherwise, you'll bear the consequences. Napakatigas ng tono ni Huang Feng. Malinaw, binabalaan niya ang mga taong ito, hindi nakikipag-ayos sa kanila. Sino ka? Tanong ng isang kapitan. Ako si Huang Feng. Hindi itinago ni Huang Feng ang kanyang pagkakakilanlan. Mayroon kang 30 segundo upang isaalang-alang. Gaya ng inaasahan, ito ay ang ground forces, at si Huang Feng mismo. Napatingin ang mga kapitan sa kumpol ng drone sa kanilang harapan at hindi makapag-isip ng ilang sandali. Malinaw, ang mga kumpol ng drone na ito ay kabilang sa mga puwersa sa lupa. Pagdating pa lang nila dito, natuklasan na sila ng mga puwersa sa lupa at ikinulong sila. Kung iisipin ang taas at posisyon nila ngayon, hindi ito gaanong naiiba sa kinaroroonan ng pamilya Santos. Nangangahulugan ito na ang mga taong umatake sa pamilya Santos ay malamang na nasa lupa din. Dahil ang mga taong iyon ay naglakas loob na salakayin ang armada ng pamilya Santos, hindi imposibleng sasalakayin din nila ang kanilang armada. Kung tutuusin, hindi kasing lakas ng fleet ng pamilya Santos. Dumating sila para sa pera. Mas mabuti kung walang labanan. Gayunpaman, kung talagang may panganib, hindi sila basta-basta atras. Nagbayad sila ng napakataas na halaga para pumunta dito. Kung sila ay natakot pabalik sa pamamagitan ng ilang mga salita mula sa kabilang partido, ito ay masyadong nakakahiya. Bukod dito, inatake pa ng puwersa sa lupa ang armada ng pamilya Santos. Siguradong magkakaroon ng walang katapusang gulo sa hinaharap, at tiyak na gag-antay ang pamilya Santos. At the same time, baka hindi nila matalo ang fleet ng pamilya Santos. Sa panahong iyon, maaaring wala na silang lakas para alagaan sila. Hindi na tayo makakabalik, sabi ng isang kapitan. Alam ng lahat kung bakit marami sa atin ang pumunta dito. Paano natin ipapaliwanag sa ating mga pamilya kung uuwi tayong walang dala? Bukod dito, ang pamilya Santos ay nakikipaglaban sa harap, at marami pang ibang puwersa na nagmumula sa likuran. Ang puwersa sa lupa ay hindi makakapigil sa ilalim ng pagkubkob ng napakaraming puwersa. Ilang sandali na lang ay bumagsak na ito, kaya wala tayong dapat ikatakot sa kanila. Panipi, Kabanata 2975. Ang ibang mga kapitan ay may katulad na iniisip sa kanilang mga puso. Sila ay dumating mula sa malayo. Kung sila ay umalis dahil lamang sa babala ni Huang Feng, kung gayon ito ay masyadong nakakahiya. Kahit na hindi sila isang nangungunang puwersa, ang kanilang individual na lakas ay hindi masama. Ngayong nagsanib puwersa na sila, medyo maganda na ang kanilang lakas. Noong una, nagsanib puwersa sila para maiwasan ang ganitong sitwasyon. Ngayong nakatagpo na sila ng ganoong sitwasyon, kung pipiliin nilang umatras, hindi na kailangang magsanib puwersa noong una. Higit pa rito, nasa likod nila ang mga fleets ng iba pang puwersa na paparating na. Kapag dumating na ang lahat ng puwersa, hindi na makakayanan ng subordinate force sa ground ang sabay-sabay na pag-atake ng napakaraming puwersa. Siguradong babagsak sila. Sa oras na iyon, oras na upang hatiin ang mga bunga ng tagumpay. Kung atras sila, wala na silang natitira at tatawanan sila ng ibang puwersa. Sa makatuwid, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng ilang sandali, ang lahat ay nagkakaisang nagpasya na manatili. Tapos na ang oras. Muling, tumunog ang boses ni Huang Feng, mukhang nakapili ka na. Tutuloy ka ba? Narinig ni Huang Feng ang buong proseso ng talakayan ng lahat sa pamamagitan ng video call ngayon, kaya alam na alam niya ang kanilang desisyon. Mr. Huang, hindi namin sinasadya. Tumayo ang isang kapitan at sinabing, napakalaki ng planetang iyon kaya hindi na mamimina lahat ng puwersa mo sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, aalisin ito ng opisyal na puwersa ng dalawang superpower sa huli. Mas mabuting hayaan na natin itong pagsamahin ngayon. Ang pagmimina natin ay hindi makakaapekto sa iyong mga interes, at maaari mo ring makuha ang pagkakaibigan ng ilan sa ating puwersa at sa gayon, Mr. Isang magandang bagay. Tinuya ni Huang Feng na may sarkastikong tono, bumuo ka ng magkasanib na fleet para pumunta sa aking planeta at pagnakawan ng aking mga mapagkukunan, at mayroon ka pa ring mukha para sabihin sa akin na ito ay isang magandang bagay para sa akin. Ang mga mapagkukunan na aming mina ay mga bagay na wala kang oras at lakas para sa akin.
Wala itong epekto sa iyong mga interes. Nagtalo ang isang kapitan. Sinong nagsabi na wala akong oras at lakas para sa akin? Sumagot si Huang Feng. Sa pagkakaalam namin, papunta na ang fleets ng Firewind Nation at Windjet Nation. Sa tingin mo ba mapipigilan mo ang dalawang superpower na ito? Ang planetang ito ay nakatakdang agawin ng dalawang superpower na iyon, kaya hindi ito mapapasa iyo sa lalong madaling panahon. Saan mo hahanapin ang oras at lakas para magmina ng mga mapagkukunan na wala ka? Bakit hindi mo kami bigyan ng pabor at hayaan kaming minahan? Sabi ng isa pang kapitan. Paano mo malalaman na hindi ko mapipigilan ang dalawang superpower na iyon? Ngumiti si Huang Feng at sinabing, gagawin ko ito. Hindi mahalaga kung ikaw, ang dalawang superpower, o iba pang puwersa. Walang sinuman sa inyo ang maaaring kumuha ng planetang ito mula sa akin. Mr. Huang, siguradong nagbibiro ka. Alam mo ba kung ilang puwersa ang dumating? Alam mo ba kung gaano kalakas ang dalawang superpower na iyon? Sabi ng isang kapitan sa panunuya. Malinaw, naramdaman niyang nagyayabang lang si Huang Feng. Sa mundong ito, walang puwersa ang makakalaban sa dalawang super force na mag-isa. Kahit na ang isang napakagandang pamilya tulad ni Santans ay hindi magagawa, at hindi rin magagawa ni Huang Feng at ng puwersang nasa likod niya. Nagbibiro, sa tingin mo ba nagbibiro ako? Ngumiti si Huang Feng at sinabi, sa tingin mo, dahil hindi mo alam ang lakas ko. Kung ganoon, hahayaan kitang makita ito. Sa sinabi nito, pinindot ni Huang Feng ang isang button. Halos sabay-sabay na nagpaputok ang daan-daang drone na nakapalibot sa Joint Fleet. Bakit ganyan ang pag-atake ng bastos na ito? Di ba nagkwentuhan lang tayo ng maayos? Bakit siya biglang umatake? Panipi, mabilis, lahat ng barko ay pumasok sa battle formation. Counterattack, all counterattack. Hindi inaasahan ng mga kapitan na si Huang Feng, nakausap at tumatawa lang kasama nila, ay biglang aatake. Bukod dito, sa sandaling siya ay umatake, ang kanyang firepower ay napakabangis na sila ay nahuli. Gayunpaman, pagkatapos na mabawi ang kanilang mga pandama, maraming mga barko ang agad na nagsimulang mag-counter-attack. Ang mga fleet na ito ay pawang mga piling barko mula sa kani-kanilang puwersa. Mabangis ang kanilang firepower, malakas ang kanilang depensa, at marami silang mga barko. Sa makatuwid, nadama ng lahat na hindi magiging napakahirap na makitungo sa ilang mga drone. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi ang kanilang naisip. Nang magsimula ang labanan, nagulat sila nang makitang ang tila maliliit na drone ay may napakalakas na firepower. Bukod dito, sila ay mobile at nababaluktot. Ang mga barko sa kanilang panig ay malubhang nasira sa maikling panahon. Kahit na, nagawa nilang magdulot ng ilang pinsala sa mga drone, ang halaga ng pinsala ay mas mababa kaysa sa inaasahan nila. Anong uri ng drone ito? Bakit napakalakas nito? Noon lamang naalala ng lahat ang tila nakakatawang balita mula sa pamilya Sangyu. Noong una ay inakala ng lahat na imposibleng umiral ang gayong drone sa mundong ito. Gayunpaman, ang pag-iisip na ito ay ganap na nagbago dahil nakita na nila ang drone na ito ng kanilang sariling mga mata at naranasan ang kapangyarihan nito. Gayunpaman, tulad ng pamilya Santos, dahil nagsimula na ang labanan, hindi nila mapiling umatras. Kung gagawin nila, hindi lang sila pagtatawanan ng iba, ngunit maaari rin silang tugisin ng mga drone na ipinadala ni Huang Feng. Kapag nangyari iyon, mas malaki ang kanilang pagkalugi. Sa makatuwid, maaari lamang nilang ihanda ang kanilang sarili at magpatuloy. Kasabay nito, iniulat nila ang sitwasyon sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng tagapagbalita. Humingi rin sila ng tulong sa iba pang puwersa sa likod nila. Tumayo si Huang Feng sa lupa at pinanood ang eksena ng walang ekspresyon ang mukha. Mula sa pangitain na ipinadala pabalik ng berdeng slug, makikita na bukod pa sa mga barko ng pamilya Santos at armada ng alyansa, sunod-sunod na darating ang mga armada mula sa iba pang puwersa. Ito ay walang alinlangan na magdulot ng malaking banta sa kanila. Bagamat napakalakas ng mga drone na ipinalit ni Huang Feng, hindi sila magagapi. Marami sa kanila ang nawasak sa panahon ng labanan, at ang mga naturang bagay ay itinuturing na mga consumable. Kapag sila ay nawasak, hindi na sila magagamit muli. Ang presyo ng bawat drone ay hindi mababa, kaya hindi maaaring ipagpalit ni Huang Feng ang mga ito ng walang limitasyon. Sa katunayan, ang tunay na killer move ni Huang Feng ay nasa lupa pa rin.
Kung ang mga tao mula sa ibang mga puwersa ay nag-iisip na sila ay magiging ligtas pagkatapos mapunta sa ibabaw ng planeta, sila ay lubos na nagkakamali. Iyon lang ang simula ng kanilang bangungot. Gayunpaman, malinaw na ang mga tao mula sa iba pang mga puwersa ay walang kamalayan sa sitwasyon. Ang ilan sa kanila ay papunta na, habang ang iba ay nakikipaglaban sa drone cluster. Kung ano ang mangyayari pagkalapag nila, hindi pa nila naiisip. Kabanata 2976. Boom! Boom! Sa langit ng planeta na binili ni Wu Fan, may mga labanan na nangyayari sa lahat ng dako. May mga pagsabog bawat segundo. Ang ilan sa mga pagsabog na ito ay sanhi ng mga drone na tinamaan, ang ilan ay sanhi ng pag-atake ng mga sasakyang pangkalawakan, at ang ilan ay sanhi pa ng mga sasakyang pangkalawakan na nagkawatak-watek sa hangin. Tama ang mga tao ng Joint Fleet. Marami talagang tao mula sa ibang puwersa sa likod nila. Sa paglipas ng panahon, dumating din ang mga fleet na iyon sa langit ng planeta na binili ni Huang Feng. Sa tuwing may darating na puwersa, gagamit muna si Huang Feng ng mapayapang paraan bago gumamit ng puwersa, umaasa na ang mga taong ito ay magkukusa na umalis. Gayunpaman, walang epekto ang magandang intensyon na babala ni Huang Feng. Ang mga taong ito ay dumating para sa mga benepisyo. Paano sila susuko sa pagpunta sa planeta at umalis dahil lang sa babala ni Huang Feng? Higit pa, sunod-sunod na dumating ang ibang puwersa. Naisip din nila na sa ilalim ng pagkubkob ng napakaraming puwersa, ang planeta ni Huang Feng ay hindi makayanan ang gayong pag-atake. Ilang sandali lang ay bumagsak na ito. Kapag bumagsak ang mga puwersang nagtatanggol sa lupa, panahon na para ibahagi nila ang mga benepisyo. Sa pagtatagumpay sa paningin, paano sila magiging handa na umalis ngayon? Bukod dito, tiwala pa rin sila sa pagganap ng kanilang mga sasakyang pangkalawakan. Hindi nila akalain na hindi sila magiging katapat ng mga parang ordinaryong drone na iyon. Matapos ang babala ay hindi epektibo, si Huang Feng ay walang pagpipilian kundi ang maglunsad ng isang pag-atake. Bilang isang resulta, may mga labanan na nangyayari sa lahat ng dako sa kalangitan ng planeta. Kahit na ang mga lugar na iyon ay malayo pa sa lupa, ang mga tao sa lupa ay malabong makakita ng ilang bakas. Dahil dito, labis silang nag-alala. Sa oras na ito, ang mga tao sa planetang ito, maliban kay Huang Feng at ang mga armadong tauhan na kanyang ipinagpalit, mayroon lamang mga kuli kasama si Andy. Bagamat ang mga kuli na ito ay naninirahan sa ilalim ng kanilang orihinal na planeta, alam pa rin nila ang ilang mga balita. Alam nilang lahat na kapag nadiskubre ang isang bagong planeta, magdudulot ito ng maraming puwersa upang labanan ito. Sa kanila, ang pinakamakapangyarihang puwersa ay natural na opisyal na puwersa ng dalawang superpower, ang Blazing Wind Nation at ang Fengli Nation. Kadalasan, ang mga bagong natuklasang planeta ay sa kalaunan ay aagawin ng dalawang superpower na ito. Ang planeta sa harap nila ay halatang bagong planeta. Bukod dito, ito ay isang bagong planeta na may mayaman na mapagkukunan. Sa makatuwid, hindi katakataka na ito ay magiging sanhi ng pag-aaway ng ibang puwersa para dito. Nang makita ang kakaibang tunog sa kalangitan, alam nilang lahat kung ano iyon. Natural, nag-aalala sila. Maliban sa unang batch ng mga taong sumama kay Andy, ang iba ay hindi alam na pupunta sila sa isang bagong planeta nang sila ay na-recruit. Pagdating nila dito, wala na silang paraan para makaalis. Maaari lamang silang manatili dito at magtrabaho. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay talagang walang gaanong tiwala kay Huang Feng. Noong nakaraan, ang mga bagong natuklasang planeta ay inagaw lahat ng walang pagbubukod. Maging ang mga taong dinala ni Andy ay pessimistic kung kaya bang ipagtanggol ni Huang Feng ang planeta. Sa katunayan, hindi sila masyadong nag-aalala kung ang planeta ay aagawin. Pagkatapos ng lahat, ang planetang ito ay hindi sa kanila. Mga kuli lang sila sa ilalim ng food chain. Kung aagawin ang planeta, mawawalan sila ng trabaho, at makakahanap na lang sila ng isa pa. Maaari pa nga silang maiwan ng bagong may-ari ng planeta upang direktang minahan ng mga mapagkukunan. Pagkatapos ng lahat, ang planetang ito ay nasa isang primitive na estado pa rin at nangangailangan ng maraming lakas tao para mapaunlad ito. Ang inaalala nila ay kung sila at ang iba pa ay hindi kinakailangang mapahamak sa proseso ng pakikipaglaban sa planetang ito. Kung tutuusin, walang mata ang mga bala. Bukod dito, kahit saang puwersa sila kabilang,
wala silang pakialam sa buhay ng mga kuli. Kapag nag-aaway, hindi sila magkakaroon ng kahit kaunting pag-aalinlangan. Sa ganitong paraan, kapag umabot na rito ang apoy ng digmaan, malamang na nasa panganib sila. Sa makatuwid, pagkatapos makita ang mga larawan ng labanan sa kalangitan, sila ay nag-aalala tungkol sa kanilang sariling kaligtasan. Wala man lang silang mood na ipagpatuloy ang trabaho. Natagpuan ni Andy si Huang Feng at iniulat ang sitwasyon kay Huang Feng. Kung kakaunti lang ang may ganoong ugali at pag-iisip, kaya ni Andy, pero ngayon, halos lahat ng mga kuli ay walang mood na magtrabaho, at wala siyang magagawa. Sabihin mo sa kanila na huwag munang magtrabaho. Humanap muna ng ligtas at bakanteng lugar na matutuluyan. Kapag nahanap mo na ang anumang panganib, agad-agad silang ilayo. Sabi ni Huang Feng. Naiintindihan ni Huang Feng ang mga alalahanin ng mga kulis na iyon. Isa sa alang-alang nila kung anong uri ng mga bagay sila. Wala silang pakialam kung sino ang may-ari ng planeta. Inisip lang nila kung ligtas sila. Ang mga taong ito ay inilipat lahat mula sa ibang planeta. Nagbayad ng malaking pera si Huang Feng. Natural, ayaw niyang may mangyari sa kanila sa panahon ng labanan. Sa makatuwid, ito ay kinakailangan upang ilipat ang mga ito ng maaga. Bagamat ang larangan ng digmaan ay mataas sa langit, alam ni Huang Feng na maraming puwersa ang dumating. Bagamat hindi mahina ang combat power ng mga drone na kanyang ipinalit, hindi makatutuhanang harangin ang lahat ng puwersa sa kalangitan. Sa makatuwid, ang labanan sa lupa ay hindi maiiwasan. Hindi gusto ni Huang Feng na magkaroon ng malaking bilang ng mga casualty ang mga kulis na iyon dahil dito. Kasi lahat sila ay tinanggap niya. Bagamat may pera siya, hindi niya ito basta-basta nasayang. Bukod dito, pagkatapos ng labanan, kailangan pa niyang ipagpatuloy ang pagmimina. Kung wala ang mga taong ito, paano siya magiging minahan? Sa makatuwid, binigyang pansin pa rin ni Huang Feng ang kaligtasan ng mga kulis na iyon. Oo, Ginoo, sabi ni Andy. Gayunpaman, hindi agad umalis si Andy. Tumangala siya sa espasyo, pagkatapos ay nag-aalangan na nagtanong kay Huang Feng. Sir, gusto mo bang ayusin ang ilan sa kanila na tumulong mamaya? Obviously, nakita rin ni Andy na napaka-agresibo ng kalaban sa pagkakataong ito. Ang labanan sa lupa ay malamang na hindi maiiwasan, kaya nais niyang mag-ambag ng kaunti. Tulong, yung mga tao lang. Ngumiti si Huang Feng at sinabi, maaari silang magmina ng mga mapagkukunan, ngunit kung ipapadala sila upang lumaban, tinatansya ko na lahat sila ay mamamatay sa loob ng wala pang isang araw. Bukod dito, walang magiging epekto. Ang mga kuli at trabahador na iyon ay walang lakas sa pakikipaglaban, at wala rin silang karanasan sa pakikipaglaban. Kung sila ay ipinadala sa larangan ng digmaan, ito ay katulad ng pagpapadala sa kanilang kamatayan. Ayaw ni Huang Feng na gawin iyon, kailangan pa rin niya ang mga taong iyon upang magpatuloy sa pagtatrabaho para sa kanya. Siyempre, iminungkahi ito ni Andy dahil sa kabaitan. Gusto niyang makibahagi sa pasanin ni Huang Feng, kaya hindi sinasadya ni Huang Feng na sisihin siya. Kabanata 2977. Sir, ang mga taong iyon. Tumingin si Andy sa labanan sa langit na may bahagyang pag-aalala. Malayo pa ang layo mula sa lupa, ngunit malabo pa ring nakikita ng mga tao sa ibaba ang mga imaheng likha ng iba't ibang pagsabog at paglulunsad ng armas. Ito rin ang dahilan kung bakit nag-aalala ang mga kulis. Obviously, ganoon din ang pag-aalala ni Andy. Sa katunayan, mas nag-aalala pa siya sa bagay na ito kaysa sa mga kulis. Ang mga kulis na iyon ay nagtatrabaho lamang para sa pera. Sino ang master ng planeta ay walang epekto sa kanila. Siyempre, umaasa rin sila na si Huang Feng ay maaaring magpatuloy sa pagmamay-ari ng planetang ito. Kung ihahambing sa iba, binibigyan sila ni Huang Feng ng pinakamahusay na paggamot. Siyempre, umaasa sila na mayroon silang mapagbigay na amo. Gayunpaman, kung talagang hindi kayang panatilihin ni Huang Feng ang planetang ito, maaari talaga nilang tanggapin ito. Sa karamihan, maaari lang nilang palitan ng boss at magpatuloy sa trabaho. Gayunpaman, iba si Andy. Si Andy ay tinuturing na manager dito. Ang kanyang katayuan ay mas mataas kaysa sa mga ordinaryong kulis. Sa mga tuntunin ng mga kondisyon ng pamumuhay, walang paraan upang ihambing sa dati. Bukod dito, ang planetang ito ay malinaw na nasa maagang yugto ng pag-unlad. Kung susundin niya si Huang Feng mula ngayon,
Kapag umunlad ang planetang ito sa hinaharap, siya ay magiging isang senior figure. Ang kanyang paggamot ay magiging mas mahusay, at ang kanyang buhay ay ganap na magbabago. Ang mga bagay na ito ay lahat ng bagay na hindi nang ahas isipin ng naunang Andy. Dati, isa lang siyang magnanakaw na hindi alam kung ano ang kakainin, at kailangan niyang mag-alala na baka mahuli siya at bugbugin anumang oras. Kung ikukumpara sa kasalukuyang buhay at sa nakaraang buhay, ito ay ganap na naiiba. Siyempre, ayaw na ni Andy na bumalik sa past life. At naiintindihan din ni Andy na wala siyang espesyalidad o espesyal na lugar. May lalagay siya ni Huang Feng sa isang mahalagang posisyon dahil sa kanyang swerte. Kung magbabago ang may-ari ng planetang ito at may mangyari kay Huang Feng, imposibleng pahalagahan siya ng iba tulad ni Huang Feng. Malaki ang posibilidad na siya ay mabugbog pabalik sa kanyang orihinal na estado at mamuhay sa parehong buhay tulad ng dati. Sa makatuwid, masasabing sa planetang ito, bukod kay Huang Feng, tiyak na si Andy ang taong higit na gustong protektahan ni Huang Feng ang planetang ito. Ang kapalaran ng planetang ito ay malapit na nauugnay sa kanyang kapalaran, kaya labis siyang nag-aalala tungkol sa pagmamay-ari ng planetang ito. Ito ay ganap na naiiba mula sa mga iniisip ng iba pang mga kulis. Dahil din dito, iminungkahi na lang ni Andy na tumulong sa labanan ng mga kulis. Gusto niyang gawin ang lahat para maprotektahan ang planetang ito. Yung mga tao sa taas. Tumingin din si Huang Feng sa langit. Napakataas talaga nito. Kung wala ang paningin ng mga berdeng slug, kahit nasa paningin ni Huang Feng, hindi niya nakikita ang higit pa kaysa kay Andy at sa iba pa. You don't have to worry about those people up there. Sabihin mo sa iba na huwag din mag-alala. Hindi nila maaagaw ang planetang ito. Kahit sino pa ang dumating, hindi nila maaagaw ang planetang ito. Ang kailangan mong gawin ngayon ay i-assure ang iba. Gusto kong ilagay agad nila ang kanilang sarili sa pagmimina ng mga mapagkukunan pagkatapos ng labanan. Naiintindihan mo ba? Tumingin si Huang Feng kay Andy at sinabi. Kahit na ang labanan doon ay napakatindi, si Huang Feng ay may tiwala pa rin. Ayaw niyang masyadong mag-isip ang iba. Kailangan lang nilang gawin ang dapat nilang gawin. Kung tungkol sa iba pang mga bagay, hindi nila kailangang mag-alala tungkol dito. Kakayanin nila ang sarili nila. Yes, sir. I understand. I will reassure them, sabi ni Andy. Okay. Tumango si Huang Feng. Patuloy pa rin ang labanan sa langit. Sa oras na ito, parami ng paraming puwersa ang dumating sa itaas ng planeta ni Huang Feng. Nang walang pagbubukod, pinili nilang lahat na huwag umatras. Lahat sila ay mahigpit na nakikipaglaban sa drone cluster ni Huang Feng. Bagamat napakalakas ng drone cluster ni Huang Feng, wala sa mga puwersang ng ahas na tumingin sa planeta ni Huang Feng ay maliit. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng lakas, sila ay napakalakas pa rin. Bagamat ang drone cluster ay nagdulot sa kanila ng maraming casualty, ang drone cluster ay dumanas din ng maraming pagkalugi. Ang bilang ng mga drone na maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban sa kalangitan ay patuloy na bumababa. Dahil dito, napakagaan at nasasabik ang mga tao ng iba pang puwersa. Sa totoo lang, ang UAV group ni Huang Feng ay nagdulot ng maraming problema para sa mga puwersang iyon. Pagkatapos ng lahat, ang UAV group ay napaka-flexible at may maraming firepower. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganitong grupo ng UAV na maaaring magdulot ng labis na pinsala sa isang sasakyang pangkalawakan. Nagbigay ito sa kanila ng maraming presyon sa kanilang mga puso. Sa kabutihang palad, ang lahat ng ito ay magtatapos. Ang bilang ng mga drone na ito ay patuloy na bumababa. Hanggat nawasak ang mga drone na ito, walang makakapigil sa kanila na lumapag sa lupa. Sa sandaling mapunta sila sa lupa, napakalaki ng planeta. Hindi magiging madali para kay Huang Feng na mahanap sila. Bukod dito, kahit na mahanap sila, maaaring hindi sila matakot. Bago dumating ang lahat, nais nilang subukan ang kanilang makakaya upang hindi magkaroon ng salungatan sa mga puwersa ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na bago sila makarating sa lupa, natagpuan sila ni Huang Feng. Bukod dito, ang mga salita ni Huang Feng ay napakahigpit. Hindi man lang niya sila binigyan ng pagkakataong mag-usap. Hindi nila gustong ibigay ang mga mapagkukunan sa planeta, kaya maaari lamang nilang labanan. Ang resulta ng labanan ay hindi lampas sa kanilang inaasahan. Sila ang mananalo.
Gaano man kalakas si Huang Feng at ang kanyang mga puwersa, imposibleng pigilan ang napakaraming puwersa ng sabay-sabay. Sa makatuwid, ang pagkatalo ay sandali lamang. Bukod dito, si Huang Feng at ang mga puwersang nasa likod niya, kung sila ay matalino, hindi sila dapat magpatuloy na sumasabit sa kanila kapag naabot nila ang lupa. Pagkatapos ng lahat, ito ay walang kabuluhan. Ang pakikipaglaban sa lupa ay makakasira sa mga mapagkukunang lugar. Ito ay hindi mabuti para sa sinuman. Mas mabuti pang akin na lang sila, at least may utang na loob sila sa kanila. Kaya naman, marami pa ring inaasahan ang lahat sa susunod na mangyayari. Napaka-optimistic nila. Ano ang sitwasyon sa harap? Ilang distansya mula sa iba't ibang larangan ng digmaan, mayroong isang malaking fleet na lumulutang dito. Mayroong libu-libong mga barko, at lahat ng mga ito ay napaka-advanced. Kahit na ang ilan sa mga barko ay maaaring malabong makita sa mga silhouette ng mga mecha. Ang malaking fleet na ito ay ang opisyal na puwersa ng Firewind Nation, at ang namamahala sa fleet na ito ay si Dons, na ipinagmamalaki ang kanyang sarili kamakailan. Mula nang mamatay si Angus, ang Dons ay naging sobrang nakakasilaw na pag-iral sa bansa. Nang walang paghihigpit ni Angus, napakabilis na umunlad ang mga puwersa ni Dons. Ngayon, siya ay naging isang tunay na power figure sa Firewind Nation. Gayunpaman, alam din ni Dons na kung gusto niyang magpatuloy sa pag-angat, kailangan niyang gumawa ng mga bagong kontribusyon. Doon lamang niya mapapatatag ang kanyang kasalukuyang posisyon at patuloy na mapabuti. Kabanata 2978. Ano ang pinakamahalagang bagay sa mundo ngayon? Naturally, ito ay tungkol sa pagtuklas ng isang malaking planeta na mayaman sa mapagkukunan. Ngayong dumami na ang impormasyon tungkol sa planetang ito, mas naunawaan na ito ng lahat. Ito ay isang planeta na mayaman sa mapagkukunan, at ang dami ng mga mapagkukunan dito ay nagseselos maging ang dalawang superpower. Sa makatuwid, ang dalawang superpower na matagal nang nagkakasalungatan ay halos sabay na inilipat ang kanilang atensyon sa planetang ito. Ang pakikipaglaban para sa pagmamay-ari ng planetang ito ay naging isang bagong kompetisyon sa pagitan ng dalawang superpower. Siyempre, dahil sa kasaganaan ng mga mapagkukunan, kahit na ang isang bansa ay nakakuha ng pagmamay-ari ng planetang ito, ang ibang bansa ay hindi madaling isuko ito. Sa makatuwid, ang labanan sa pagitan ng dalawang superpower ay magpapatuloy, at maaari pa itong maging mas matindi. Gayunpaman, ang lokasyon ng labanan sa pagitan ng dalawang superpower ay nagbago. Ito ay hindi na kanilang mga bansa, ngunit ang bagong planeta. Tulad ng para sa paghahanap para sa space-time key, ang Firewind Nation ay hindi tumigil. Kung tutuusin, sobrang nakakapangilabot ang epekto ng bagay na iyon. Hanggat mayroon sila nito, magagawa nilang gumawa ng inisyatiba sa mga salungatan at maging sa mga digmaan. Magkakaroon sila ng malinaw na kalamangan. Sa makatuwid, kinailangan nilang hanapin ang space-time key. Gayunpaman, ang space-time key ay dating nasa ilalim ng singil noong Agosto. Ngayong patay na si August, marami sa kanyang mga nasasakupan ang naalis na. Sa makatuwid, upang mahanap ang space-time key, kailangan nilang magsimula sa simula. Bagamat ang mga tao ng Firewind Nation ay labis na nababalisa tungkol sa sitwasyong ito, kung isa sa alang-alang ang sitwasyon, ang mga tao ng Fan Nation ay malinaw na hindi pa nakakahanap ng space-time key. Sa kasalukuyan, halos pareho sila ng bilis. Sa makatuwid, maaaring tanggapin ng mga tao ng Firewind Nation ang sitwasyong ito. Para sa Blazing Wind Nation at Fender Nation, ang kanilang pangunahing prioridad ay mahanap ang space-time key at sakupin ang bagong planeta. Parehong may layunin ang dalawang bansa. Gayunpaman, ang paghahanap para sa space-time key ay kailangang gawin ng dahan-dahan at hindi maaaring madaliin. Sa makatuwid, inilagay nila ang kanilang pansin sa bagong planeta sa ngayon. Pagkamatay ni Angus, kinuha ni Dons ang lahat. At sa pagkakataong ito, si Dons din ang namamahala sa pag-agaw ng bagong planeta. Para sa kanya, isa rin itong pagkakataon para makapagbigay ng karapat-dapat na serbisyo. Kung maaari niyang sakupin ang isang planeta na mayaman sa mapagkukunan para sa kanyang bansa, ito ay isang mahusay na serbisyo. Sa makatuwid, nagkusa si Dons na mag-apply upang mamahala sa usaping ito.
Labis din siyang nag-aalala sa bagay na ito. Ang Dons ay nagdala ng maraming tropa sa pagkakataong ito. Kung ito ay para lang agawin ng isang planeta mula sa isang puwersa, hindi sana maraming tao ang dinala ni Dons. Gayunpaman, alam niya na maraming puwersa ang interesado sa planetang ito. Bawat isa sa kanila ay gaaman sa pera. Sa napakalaking tubo na nasa harapan nila, tiyak na pipiliin nilang magsapalaran. Kahit na dalawang superpower ang kaharap nila, gugustuhin pa rin nilang makakuha ng bahagi ng pie. Higit pa rito, bilang karagdagan sa mga puwersang iyon, mayroon ding matandang karibal, ang Fengli Nation. Hindi inakala ni Dons na hahayaan na lang ng Fengli Nation ang isang planetang mayaman sa mapagkukunan. Sa makatuwid, nagdala siya ng napakaraming armada at tropa. Sa halip na sabihin na dinala niya ang mga taong ito upang agawin ang planeta mula kay Huang Feng, mas mabuting sabihin na ito ay upang labanan ang Fengli Nation. Sa mga mata ni Dons, bagamat misteryoso si Huang Feng, wala siyang halaga kumpara sa Fengli Nation. Gaano man kalakas ang isang tao, hindi sila may kukumpara sa isang bansa, lalo na sa isang superpower tulad ng Fengli Nation. Sa makatuwid, hindi inilagay ni Dons si Huang Feng sa kanyang mga mata. Naramdaman pa niya na si Huang Feng ay mas mababa kaysa sa mga matandang superpower na iyon at hindi ito maglalagay ng banta sa kanya. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, narinig nila na ang iba't ibang puwersa ay inatake ng grupo ng UAV sa kalangitan. Nagulat din si Dons na kayang lumipad ng napakataas ng UAV group. Nang maglaon, parami ng parami ang impormasyon tungkol sa grupo ng UAV na lumitaw, at ang mabangis na lakas ng pakikipaglaban ng grupo ng UAV ay lalong ikinagulat ni Dons. Siyempre, shock lang. Sa katunayan, hindi pa rin sineseryoso ni Dons si Huang Feng. Sa kanyang opinyon, ang mga drone na ito ay maaaring isang bagong uri ng armas na binuo ng puwersa sa likod ni Huang Feng. Marami rin silang ganoong armas sa kanilang hukbo, ngunit hindi sila mga drone. Higit pa rito, kahit na ang mga drone na iyon ay makapangyarihan, hindi sila magagapi. Maaari pa rin silang masira. Bukod dito, nahulaan ni Dons na dahil ang mga drone na iyon ay napakalakas, ang kanilang gastos sa produksyon ay dapat na napakataas. Gaano man kayaman ang puwersa sa likod ni Huang Feng, imposibleng makagawa sila ng walang limitasyong bilang ng mga drone. Ang ganitong uri ng bagay ay tiyak na mawawala. Dahil kinailangang harapin ni Huang Feng ang pagkubkob ng napakaraming puwersa, tiyak na hindi sapat ang bilang ng mga drone na mayroon siya. Gayunpaman, kahit na hindi niya sineseryoso si Huang Feng at ang puwersa sa likod niya, hindi tanga si Dons. Matapos malaman ang sitwasyong ito, hindi siya agad humakbang at lumahok sa labanan. Sa halip, sadyang pinabagal niya ang fleet. At hinayaan muna niyang lumaban ang ibang puwersa gamit ang mga drone ni Huang Feng para ubusin ang lakas ng magkabilang panig. Nais ni Dons na monopolyo ang bagong planeta. Sa makatuwid, kung ito man ay ang kapangyarihan sa likod ni Huang Feng o ang iba pang kapangyarihan na dumating, lahat sila ay kanyang mga kaaway. Siya ay natural na umaasa na ang mga taong ito ay mag-aaway hanggang sa magkatalo ang magkabilang panig. Iyon ang magiging pinakamahusay. Sa oras na iyon, maaani niya ang pakinabang ng mangingisda. Sir, ang labanan sa hinaharap ay malapit ng matapos, ulat ng adjutant. Tawagin mo akong leader, okay. Pinaalalahanan ni Dons, at saka, kumusta ang kanilang mga pagkalugi. Tulad ng mga tao ng Fengli Nation, ang mga tao ng Firewind Nation ay nagtatago din ng kanilang pagkakakilanlan. Bagamat alam ng lahat ang kanilang pagkakakilanlan, kailangan nila ng bagong pagkakakilanlan upang maisara ang iba. Isang pagkakakilanlan na walang kinalaman sa Firewind Nation. Ang mga magnanakaw ng kalawakan ay natural na ang pinakaangkop na pagkakakilanlan. Gayunpaman, walang sino man ang naging tanga. Walang puwersang bandido ang maaaring magkaroon ng ganoon kalakas na lakas. Yes, leader, sagot ng adjutant. Sumagot ang adjutant, ang magkabilang panig ay dumanas ng matinding pagkalugi. Ang kumpol ng drone ay halos nabura. Sa mga puwersang iyon, marami ring mga sasakyang pangkalawakan ang nawasak. Mayroon pang ang ilang maliliit na puwersa na dumating ng mag-isa na tuluyang nabura. Hindi ko inaasahan na ang mga drone ay napakalakas. Lihim na nabigla si Dons. Gayunpaman, karapat-dapat ang mga taong iyon. Hindi man lang nila inisip ang kanilang buhay para sa kapakanan ng tubo.
Ito ba ay isang lugar kung saan sila dapat pumunta? Ang planetang ito ay nakatakdang mapabilang sa ating Firewind Nation. Panipi, si Dons ay walang kahit kaunting simpatiya para sa mga puwersang iyon na natalo ng husto. Sa halip, natuwa siya. Kung tutuusin, lahat sila ay mga kaaway niya. Ang mas maraming pagkamatay, mas mabuti. Kabanata 2979. Kabilang sa mga puwersang iyon na natalo ng husto o kahit na tuluyang nalipol, mayroong mga tao mula sa Blazing Wind Nation. Gayunpaman, wala pa ring simpatiya si Dons sa kanila. Kinatawan niya ang mga opisyal na interes ng Blazing Wind Nation. Katulad ng Fengli Nation, bukod sa mga opisyal, marami pang puwersa ang dumating. Sa asensya, narito silang lahat para sa mga mapagkukunan sa planetang iyon. Sa makatuwid, nagkaroon ng isang mapagkompetensyang relasyon sa pagitan nila. Bilang karagdagan, ang mga puwersang iyon ay umasa sa kanilang lakas sa kanilang sariling mga bansa at kadalasan, hindi man lang sila nagbigay ng mukha sa gobyerno. Kaya naman, ngayong may pagkakataon na silang makitang nagdurusa at hamina ang kanilang lakas, napakasaya ni Don sa kanyang puso. Sa makatuwid, nang marinig niya na ang mga puwersang iyon ay dumanas ng matinding pagkatalo, hindi naisip ni Dons na tulungan o iligtas sila. Sa halip, natuwa siya sa kanilang kasawian. Ano ang sitwasyon sa panig ng Fengli Nation? Tanong ni Dons sa kanyang adjutant. Bilang kinatawan ng Blazing Wind Nation, natural na binibigyang pansin ni Dons ang sitwasyon sa panig ng Fengli Nation. Ang planetang ito ay unang natuklasan ng mga tao ng Fengli Nation, kaya malamang na nalaman muna ng Fengli Nation ang balitang ito. Gayunpaman, sila ay isang hakbang na masyadong mabagal at nabigo upang makuha ang pagmamay-ari ng planeta ng maaga. Nagbigay ito ng pagkakataon sa Blazing Wind Nation. Kung nakuha ng Fengli Nation ang pagmamay-ari ng planeta ng mas maaga, hindi magkakaroon ng ganoong kompetisyon ngayon. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling ang planeta ay pag-aari ng mga opisyal ng Fengli Nation, ang Blazing Wind Nation ay maaari lamang makipaglaban para sa planeta kung ayaw nilang magsimula ng digmaan sa Fengli Nation. Ang ibang puwersa ay hindi maglakas loob na agawin ang karne sa bibig ng tigre. Dahil mismo sa kapabayaan ng Fengli Nation kaya nagkaroon ng pagkakataon ang ibang puwersa. Gayunpaman, napakalinaw ni Dons na kahit na hindi muna nakuha ng Fengli Nation ang pagmamay-ari ng planeta, sila pa rin ang pinakamalakas na kalaban sa lahat ng puwersa. Kahit na maabot ng ibang puwersa ang planeta, hindi nila kakayanin ang pag-atake ng dalawang superpower. Pansamantala lamang nilang maaring ariin ang planeta. Sa huli, ang planeta ay pag-aari lamang ng isa sa dalawang superpower. Para naman kay Huang Feng at sa puwersang nasa likod niya, walang pakialam si Don sa kanila. Gaano man kalakas ang isang puwersa, hindi ito maihahambing sa lakas ng dalawang superpower. Sa makatuwid, hindi nag-alala si Dons na hindi niya maagaw ang planeta kay Huang Feng. Ang inaalala niya ay ang opisyal na puwersa lamang ng Fengli, ang tanging kalaban niya. Ang fleet ng Fengfan Nation ay umaaligid din sa periphery at hindi na nagpapatuloy sa pagsulong. Malamang, pareho sila ng ideya sa atin. Gusto nilang gamitin ang pagkakataong ito para pahiniin ang lakas ng ibang puwersa, sabi ng adjutant. Kahit na ang opisyal na puwersa ng Wind God Nation at ang Blazing Wind God Nation ay nagbalat kayo, hindi mahirap alamin ang pagkakaroon at lokasyon ng isa't isa. Pagkatapos ng lahat, sa mundong ito, tanging ang dalawang superpower na ito ang may napakalakas na lakas. Malinaw, bagaman hindi ito pinag-usapan ng dalawang panig, ginawa nila ang parehong desisyon. Iyon ay, hindi sila sasali sa labanan pansamantala. Hahayaan nila ang puwersa ni Huang Feng na makipaglaban sa iba pang puwersa saglit. Sa ganitong paraan, maaari nilang pahiniin ang lakas ng ibang puwersa. Sa totoo lang, ang lakas ng puwersa ni Huang Feng ay medyo lampas sa inaasahan ng magkabilang panig. Hindi nila inaasahan na kakayanin ni Huang Feng ang pagkubkob ng napakaraming puwersa. Bukod dito, nagdulot din siya ng maraming casualty sa iba pang puwersa. Sa makatuwid, ang pagpapahina sa lakas ng puwersa ni Huang Feng ay makakatulong sa kanila na makuha ang planeta mamaya. Bilang karagdagan sa pagpapahina ng lakas ng puwersa ni Huang Feng, nais din nilang pahiniin ang lakas ng iba pang puwersa. Bilang opisyal na puwersa ng dalawang superpower, natural na ayaw nilang magkaroon ng napakaraming makapangyarihang puwersa sa kanilang sariling bansa,
lalo na iyong mga puwersang naipasa sa loob ng maraming taon. Gusto nilang pahiniin at atakihin sila. At ngayon ay isang magandang pagkakataon. Natural, hindi nila kailangang magmadali. Ang pinakamagandang pagpipilian ay panuurin ang pag-aapoy ng apoy sa kabilang panig ng ilog at panuurin ang paglalaban ng mga tigre. Para naman sa mga tao ng ibang puwersa, kahit alam nila ang iniisip nila, wala silang mababago. Maliban kung hindi nila gusto ang mga mapagkukunan sa planeta, maaari lamang silang magpatuloy sa pag-atake at pag-abot sa planeta bago ito agawin ng opisyal na puwersa ng dalawang superpower. Noon lamang sila maaaring makipag-ayos sa dalawang opisyal na puwersa at makahanap ng isang paraan upang manatili sa planeta upang pagsamantalahan ang mga mapagkukunan. Kung nakuha na ng mga opisyal na puwersa ng dalawang superpower ang pagmamay-ari ng planeta, wala silang pagkakataong mapunta sa planeta upang pagsamantalahan ang mga mapagkukunan. Iyon ay pagnanakaw mula sa opisyal na puwersa ng dalawang superpower. Tiyak na hindi magkakasundo ang dalawang opisyal na puwersa. Sa makatuwid, hanggat gusto pa nila ang mga mapagkukunan sa planeta, hindi sila maaaring sumuko. Kahit na nakatagpo sila ng counterattack mula sa isang superpower, maaari lamang silang magpatuloy at umaasa na maaari nilang talunin ang mga drone na iyon. Ang mga mapagkukunan sa planeta ay masyadong mayaman at masyadong mapang-akit. Hindi lang nila napigilan ng tukso, kaya nagpatuloy na lang sila. Hey! Ang mga ibon ay namamatay para sa pagkain, at ang mga tao ay namamatay para sa kayamanan. Gusto nila ang mga mapagkukunan sa planeta, kaya kailangan nilang tiisin ang mga pagkalugi na ito. Malamig na sinabi ni Dons, ipagpatuloy ang pagsubaybay sa sitwasyon sa panig ng Fender Nation. Sila ang ating huling kalaban. Hindi natin mapapabayaan ang ating pagbabantay laban sa kanila. Oo, Ginoo. Sumagot ang adjutant, Sir, dapat ba muna nating salakayin ang armada ng Fender Nation? Dapat nasa planeta na iyon ang atensyon nila ngayon. Baka hindi nila inaasahan na tambangan natin sila. Panipi, atake ang fleet ng Fender Nation. Ito ay isang napaka-mapang-akit na mungkahi. Ang relasyon sa pagitan ng Fender Nation at ng Fiery Wind Nation ay hindi maganda sa simula. Noon pa man ay may mga salungatan, at ang mga maliliit na salungatan ay hindi tumitigil. Sa makatuwid, walang pag-aalinlangan si Dons tungkol sa pag-atake sa fleet ng Fender Nation. Kapag nagtagumpay sila, ito ay magiging isang magandang kontribusyon. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali na pag-isipan ito, binitawan ni Dines ang ideyang ito dahil hindi mga tanga ang mga tao sa Fengli Country. Kung ituturing niya sila bilang kanyang huling kalaban, ituturing din nila siya bilang kanilang huling kalaban. Kaya naman, kahit na ang karamihan sa kanilang atensyon ay nasa mga planeta, hinding-hindi nila pababayaan ang kanilang pagbabantay laban sa Dines. Kung tutuusin, hindi pa rin tumitigil ang labanan ng dalawang bansa, kaya imposibleng hindi sila magbantay laban kay Dines. Bukod dito, ang fleet na ipinadala ng Fender Nation sa pagkakataong ito ay hindi mahina. Kahit na nagtagumpay sila sa palihim na pag-atake, magtatagal pa rin ito upang mapuksa sila. Bukod dito, kailangan nilang magbayad ng mataas na presyo. Kung dumanas sila ng matinding pagkalugi ng hindi nakuha ang pagmamay-ari ng planeta, maaaring magkaroon ito ng negatibong epekto sa panghuling resulta ng bagay na ito. Kabanata 2980. Talagang nakatutokso na maglunsad ng sneak attack sa Fender Nation, ngunit sumuko si Don sa ideya sa huli. Inutusan lamang niya ang kanyang adjutant na palakasin ang pagbabantay sa Fender Nation. Tungkol naman sa fleet ng Fender Nation, tulad ng inaasahan ni Dons, hindi nila niluwagan ang kanilang pagbabantay laban sa kanila. Bagamat karamihan sa kanilang atensyon ay nasa planeta, hindi nila niluwagan ang kanilang pagbabantay laban sa fleet ng Blazing Wind Nation dahil pareho sila ng iniisip ng mga tao ng Blazing Wind Nation. Itinuring nila ang kabilang partido bilang kanilang huli at pinakamalakas na kalaban sa labanan para sa planetang ito. Sa katunayan, kahit na wala ang planetang ito, ang hukbo ng dalawang bansa ay napakalapit sa isa't isa. Hindi sila mapakali dahil hindi maganda ang kanilang relasyon sa simula. Maaari silang atakihin ng kabilang partido anumang oras. Hindi ba ito ay panliligaw sa kamatayan kung niluwagan nila ang kanilang pagbabantay? Ang pinuno ng armada ng Fender Nation ay ang matandang kakilala ni Huang Feng, si Bai Sensi. Minsan nang nagkita ang dalawa,
ngunit naghiwalay sila sa hindi magandang usapan. Napakataas ng status ni Bai Sensi sa Fender Nation, mas mataas pa sa Dawn sa Blazing Wind Nation. Siya ang taong namamahala sa pag-agaw sa planetang ito mula sa Fender Nation. Dahil ang planetang ito ay mayaman sa mga mapagkukunan at mayroong maraming puwersa na nakikipagkumpetensya para dito, ang Fender Nation ay nagpadala ng isang taong may mataas na katayuan tulad ni Bai Sensi upang mamahala sa bagay na ito upang matagumpay na sakupin ang planeta. Gayunpaman, malinaw na hindi naging maayos ang operasyon ni Bai Sensi. Nang makilala niya si Huang Feng, naisip niya na sa lakas at mukha ng Fender Nation, madali niyang mabibili ang planeta mula kay Huang Feng. Gayunpaman, direktang tumanggi si Huang Feng. Matapos tanggihan, hindi sumuko si Bersens. Sa halip, nagpadala siya ng hukbo upang harangin sina Huang Feng at Baod. Nais niyang hulihin sila at tanungin sila tungkol sa lokasyon ng planeta. Gayunpaman, nabigo muli ang kanyang operasyon. 10 sasakyang pangkalawakan at isang buong hukbo ang nawala. Hindi alam ang kanilang kinaroroonan. Parehong nabigo ang kanyang mga operasyon, na ikinagalit ni Bersens. Higit sa lahat, matagumpay na napunta si Huang Feng sa bagong planeta, at nawala sa kanya si Huang Feng. Sa kabutihang palad, mabilis na lumitaw si Baode at inihayag ang lokasyon ng planeta. Pinayagan nito si Bai Sensi na magpatuloy sa pakikipagkumpetensya para sa planeta. Gayunpaman, alam din niya na pagkatapos gawin ito ni Baode, maraming puwersa ang lalahok. Pagkatapos ng lahat, kapag inihayag ang lokasyon ng planeta, hanggat mayroon silang ilang mga puwersa, maaari silang pumunta doon. Bagamat maraming puwersa ang nakikilahok sa operasyong ito, walang masyadong pakialam si Bai Sensi sa kanila. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong tao, ang mga puwersang ito ay tiyak na malaki at makapangyarihan. Gayunpaman, sa harap ng Fiery Nation, hindi sila sapat. Ang tanging bagay na inalagaan ni Bai Sensi ay ang opisyal na puwersa ng Fiery Wind Nation. Sa makatuwid, pagkatapos magsimula ang operasyon, ang kanyang diskarte ay pareho sa Dawns. Direkta niyang sinusubaybayan ang armada ng kabilang partido upang maiwasan ang pag-atake sa kanila. Siyempre, kung may pagkakataon, hindi tatanggi si Bai Sensi na salakayin ang armada ng Fiery Wind Nation. Gayunpaman, alam din niya na magiging napakahirap dahil ang fleet ng Fiery Wind Nation ay mahigpit na binabantayan. Binibigyang pansin din ni Bai Sensi ang sitwasyon sa hinaharap na larangan ng digmaan. Tulad ni Dawns, naghihintay siya ng tamang pagkakataon para magpatuloy sa pagsulong. Ang tamang pagkakataong ito ay natural nang ang mga taong nasa harapan niya ay dumanas ng maraming casualty. At ngayon, tila dumating na ang panahon. Pagkatapos ng isang panahon ng labanan, ang bilang ng mga drone ay makabuluhang nabawasan. Ang iba pang puwersa ay dumanas ng iba't ibang antas ng pagkalugi. Susunod, oras na para lumapag at lumaban. Pabilisin ang fleet. Kasabay nito, patuloy na subaybayan ang sitwasyon ng fleet ng Fiery Wind Nation. Utos ni Bai Sensi sa kanyang deputy. Oo, sumagot ang deputy. Pagkatapos, halatang bumilis ang fleet ng Fiery Wind Nation. Kasabay nito, ginawa rin ng Dawns ng Fiery Wind Nation ang parehong desisyon. Matapos mag-obserba ng mahabang panahon, ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower ay muling kumilos at tunay na sumali sa labanan para sa planeta. Ang paglahok ng dalawang superpower ay agad na nakakuha ng atensyon ng iba pang puwersa. Tungkol sa kanilang pagdating, walang nagulat. Noong una, pinagmamasdan nila ang labanan sa malapit. Ito ay isang bagay na alam ng lahat. Ilang sandali lang ay pumasok na sila sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, kahit na alam nila na gagawin nila ito, ang mga tao ng iba pang puwersa ay hindi maiwasang magreklamo sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang superpower ay maaaring pumasok sa larangan ng digmaan ng mas maaga. Sa ganoong paraan, mas mabilis na bumagsak ang mga puwersa sa lupa, at mas madali silang lumaban. Gayunpaman, pinili ng dalawang superpower na manood mula sa gilid. Nagdulot ito ng maraming pagkatalo sa mga tao ng ibang puwersa sa nakaraang labanan. Gayunpaman, kahit na nagreklamo sila sa kanilang mga puso, wala silang magagawa. Kinailangan pa nilang pasalamatan ang dalawang superpower sa pagsali sa labanan. Ito ay magpapahintulot sa kanila na umunlad ng mas maayos. Captain, ano ang dapat nating gawin? Sa maraming puwersa,
kabilang sa kanila ang armada ng Pamilya Santos. Dapat sabihin na napakalakas pa rin ang armada ng Pamilya Santos. Isa sila sa mga unang puwersang lumaban sa mga drone ni Huang Feng. Gayunpaman, nang ang mga armada ng ilang puwersa ay ganap na nalipol o nakaranas ng matinding pagkalugi, nagtiyaga ang armada ng Pamilya Santos. Bukod dito, nawalan lamang sila ng isang maliit na bahagi ng kanilang fleet. Nagkaroon pa rin sila ng lakas upang magpatuloy sa pagsulong. Gayunpaman, sa oras na ito, kung dapat silang magpatuloy sa pagsulong o piliin na umatras ay isang problema. Bago pa man sila mapadpad sa lupa, nakatagpo na sila ng malakas na pag-atake. Kung sila ay dumaong sa lupa, walang nakakaalam kung ano ang kanilang makakaharap. Marahil ay may mas malaking panganib na naghihintay sa kanila. Gayunpaman, ayaw nilang sumuko ng ganoon na lamang. Kung tutuusin, nakalaban na nila ang napakahirap na labanan. Kung umatras sila ngayon, wala silang makukuha. Malinaw na napakahirap para sa kanila na tanggapin na ang kanilang mga nakaraang pagsisikap ay walang gantimpala. Sa makatuwid, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, ang kapitan ay nag-utos, ang armada ay patuloy na sumusulong. Sa parehong oras, panatilihin ang isang distansya mula sa mga fleets ng iba pang mga puwersa. Panipi, kung bumalik siya ng ganito, hindi na siya makakasagot sa pamilya niya. Sa makatuwid, maaari lamang niyang piliin na magpatuloy sa pagsulong. Bukod dito, ang iba pang mga puwersa ay naruroon ngayon. Nasangkot din ang dalawang superpower. Kahit na sila ay nasa lupa, magkakaroon sila ng mga tao upang labanan ang iba pang mga panganib ng magkasama. Sa ganitong paraan, magiging mas ligtas sila. Siyempre, ang mga taong iyon mula sa iba pang mga puwersa ay kalaban din nila sa isang tiyak na lawak. Sa makatuwid, ang kinakailangang pagbabantay ay kailangan pa rin.